rin. Sa totoo lang, I feel betrayed because Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang ito nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Mayor Hani Lacuna muling binakbakan itong si Yorme at sinisi sa mga ginawa nito na para bang lumalabas ngayon walang magandang ginawa si Isko guys dahil kalaban niya sa politika, di ba? Pero bago yan guys, shoutout muna po sa mga Iskonians na taga Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating channel at mga Iskonians na nasa labas ng Maynila, lalo na sa mga OFW nating mga kababayan. So ingat po kayo dyan, dalangin ko ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po sa pagsuporta at mabuhay pong lahat ng Iskon. So yun na nga guys, dito talagang puro pagsisisi at pagbakbak kay Yorme ang sinasabi nitong si Mayor Hani Lacuna. So narito guys, panoorin muna natin. Medyo naka-stop lang yung mukha niyan dahil baka makapirate tayo guys. Narito na ang video na in-interview nitong si Karen Davila. Pasok. In Manila. Well, a lot's been said about this, but let me ask on Head Start again. What's it like now that you are running against former Manila Mayor Isko Moreno? You were close like siblings. He calls you ate. In a press conference, you said you felt betrayed. yes, nakakalungkot Karen. Sa totoo lang, I feel betrayed because in so many instances, he has already said na hindi maglalaban ang mga magkakapatid. Hindi sinabi niya yon even during the wake of my father. In a lot of instances, even in party gatherings in front of barangay officials, it's all in social media. So, I feel betrayed kasi bigla siyang tumakbo. And one more thing, when he left office, when he did not win the presidency, in fact, talked to us, Vice Mayor Yul and myself, na sinabi niya, pinagbili niya na, o Yul, sabi niya ganon, patapusin mo si ate ha, sabi niya ganon, tapos ikaw naman. And then he said, ako, sa gedli-gedli na lang, magtuturo ako siguro, retired na ako. Of course, bilang ate, and naniniwala naman ako sa kanya because I've worked with him for the longest time, he had good intentions and he was concerned sa Manila. Pero unfortunately, during the past months, hindi nangyari yata yun. Ito po talaga na feeling ko na betray po ako. Akala ko it is out of concern, yun pala hindi. Akala ko totoo yung mga binibitawan niyang salita, yun pala hindi. So yun na nga guys, napanood nyo, di ba? Yung video na kung saan i-interview nga nitong si Karen Davila, di ba? Na sinasabi niya na I felt betrayed. Ito na naman guys, di ba? Parang same old story lang. Lagi niyang sinasabi na nagtaksil itong si Yorme sa kanila. Di ba? Kung tutuusin guys, itong salitang taksil na to, hindi to nakakatulong dito kay Hani Lacuna, lalong nagagalit ang taong bayan sa kanya. Dahil nga, di ba? Alam naman ng tao na hindi naman ganoon. Itong si Yorme at sinabi pa niya na binilin daw kay Yul na kailangang tapusin muna yung termino nitong si ate, sabi niya, di ba? Tapos ikaw nang susunod. Ang sabi dito ni Mayor Hani Lacuna na akala ko, sabi niya, concerned siya. At akala ko rin ay totoo yung mga binibitawan niyang salita
So, lumalabas guys na itong si Yorme, para sa kanya, yung mga pinagsasabi niya ay pawang mga kasinungalingan lang, di ba? Kasi nga sabi niya, akala ko yun pala hindi. At yun na nga, di ba? Kung tutuusin, binilin talaga ni Yorme sa kanila yun. Na siyempre siguro si Yorme kampante din. Tiwala din dahil nga kapartner niya, di ba? Kasama niya sa lahat ng mga project na pinatayo, yung paggugobyerno sa Maynila. Kaya itong si Yorme, tingin natin guys, hindi naman talaga nagtaksil sa kanila. At totoo yung mga pinagsasabi ni Yorme dahil hindi niya akalain, di ba, na darating yung araw, maraming magiging reklamo lalo na sa ating mga kababayan, di ba? Kaya nga nung nagulat siya, guys, di ba? Nung pumunta siya sa isang lugar dito sa Maynila, may nanawagan na bumalik ka na, Yorme. So nagulat siguro siya, di ba? Kaya kahit mga binitawin ng salita na sinabing tatapusin muna ni ate, sabi niya, sulot kayol. Totoo naman yan, yun talaga siguro nasa isip ni Yorme dahil unang-una, di ba guys, nag-retire na nga siya dahil nga nagtayo na nga siya ng studio niya dyan sa BGC, di ba? Pumasok na siya sa tahanang pinasara, di ba? So talagang kampante na siya na nasa mabuting kamay ang Maynila. Pero ano ang nangyari? Ang daming reklamo, di ba? Kaya ngayon, nandito siya ngayon para sila punain, di ba? At ng taong bayan kung bakit, ano nga ba nangyari, di ba? Bakit ganun? Bakit ang tao ay nananawagan na bumalik ka na Yorme, sabi, di ba? So, para sa atin, hindi siya nag-trader, sila lang tong hindi ginawa nila ang kanilang trabaho, di ba? Hindi sana, wala na sanang nanawagan na bumalik ka na Yorme. Kung maayos naman yung palakad nitong si Andy Lacuna. Ang problema nga, sumambulat at nabisto yung mga problema, di ba? Yung mga pension ng mga senior na di-delay, napoporpit, di ba? Yan ang sabi ni Yorme, guys, di ba? At saka yung serbisyo, di ba? Online sa healthcare center, walang hospital, walang gamot sa mga hospital, hindi nabuksan yung hospital, ang dami pa na tumambad na problema. Kaya itong si Yorme, hindi nila masisisiyan kung bakit tatakbo ngayon dahil binigo nila. Sila mismo ang nag-trader dito kay Yorme. Diba guys? So, tuloy natin yung pangalawang video. Alright? Pasok. I wanted to ask you this, right? So I'll ask you the personal relationship questions later. Opta Research did a survey from July 8 to July 10. Well, this is a 2-day survey roughly, but it says here that if the elections were held that day, Isko Moreno leads by 78 points. That is a massive lead over yourself in the race for Manila mayor. So if the elections were held, he would be a landslide win and you would only get 8% yourself. First, what is your reaction with this survey? Well, I'm not surprised, Karen. Isko is already a national figure. He has run for a national position for already 2 times. First, as a senatorial seat, for a senatorial seat, and then most recently sa presidency. So hindi ho katakataka na kung popularity ang pag-uusapan natin, ay talaga hong angat si former mayor sa akin. But it doesn't mean na wala ho silang tiwala sa administration ko. In fact, mataas po ang rating ko sa good governance. It is very unfortunate, Karen, that meron kaming kakulangan sa social media na alam naman po natin ngayon na platform. Hindi namin na-advertise ng talagang sagaran yung mga ginagawa po namin para sa city. Doon po talaga lacking po kami. Because we do it the old-fashioned way. In fact, every week po bumababa kami sa mga barangay. And we do this Kalinga sa Maynila program na we talk to the people and we bring all the services of City Hall sa mga barangay. So, siguro dun po kami, unfortunately, dun po kami kulang.
it's a lacking of So, yun, guys, napanood nyo, advertising di ba? what we do for the Pero city dito, na guys, alam di ba, na alam sa naman tanong po natin, ni napakagaling Karen po ng Davila, former mayor kung dyan. ngayon, ang eleksyon, ayon sa Okta Service, ay Okta Search, di ba? Na survey, guys. Sorry, survey. Okta survey, na 78% ang nakuha ni Yorme. At napakalayo. 8% itong si Hani Lacuna. Ang sabi ni Karen Davila, landslide to. Kumbaga, wala talaga siyang kapanapanado kung ngayon gaganapin ang eleksyon. So, anong sinabi ni Hani Lacuna? Sabi ni Hani Lacuna, hindi raw siya magtataka dahil popular nga itong si Yorme at tumakbo ng dati senador at ng nakaraang 2022 ay presidente. Kaya daw siya hindi nagtataka dahil popular nga itong si Yorme. Hindi nga, di ba guys? Dahil ba sa popular? Sa tingin natin, kasama yung popular. Dahil artista siya, kilala siya, pero mas nangingibabaw, di ba? Sa ating Manileño, kung sino man tinanong dito na taga Maynila, yung nagawa ni Yorme. Di ba? Yung mga naglalaki ang ospital, mga world class, di ba? World class na eskwelahan, world class na Manila Zoo, di ba? Na kung saan, sino nakikinabang ngayon, lalo na sa mga eskwelahan, mga mahihirap na ating mga kababayan, di ba? Dati, di ba, hirap sila sa classroom. Ngayon, fully air condition pa. Gaganaan mag-aaral ngayon yung mga bata, gaganaan magturo yung mga teacher, at siyempre tuwang-tuwa mga magulang dahil nasa maayos na paaralan, bagamat public, pero world class. Diba? At hindi lang yun, diba? Yung peace and order, yung kalinisan sa Maynila, yan ang tumatak sa taong bayan. Kaya siya mataas ang survey dyan. Kaya kung ngayon gaganapin, panalo talaga si Yorme. Dahil sa performance niya lang, hindi lang sa at nung panahon na yun, pinupuri nyo lang siya, diba? At ang tao, puring-puri si Yorme sa kanyang nagawa. Lahat, di ba? Kaya nga, sabi nga niya, inamin niya, guys, inamin mismo, di ba, na rinig nyo naman, na ang kakulangan daw nila ay sa social media. Dahil nga daw itong si Yorme ay magaling sa social media. So, kasalanan pa ni Yorme, guys. Kasalanan pa ni Yorme kung bakit magaling sa social media. At ang tanong doon, ang social media ba, ano ba ang laman ng content ng social media? Hindi ba araw-araw yun nagpo-post si Yorme? Di ba? Pagkatapos na sa City Hall, anong ginagawa? Umiikot siya sa Maynila. Guys, minsan nagtatraffic siya, minsan sinisita niya yung mga matitigas ng ulo. Pagdating ng gabi, di ba? Ronda naman siya, sinusurprise visit niya yung mga pulis. Baka mamaya tutulog-tulog lang sila sa kampukan, guys, di ba? Nakikita natin, hanggang madaling araw, umiikot itong si Yorme, Hanson, talagang tinitingnan kung anong kalagayan sa grounds, di ba? Yun ang hindi nakita ni Mayor Lacuna, di ba? At ngayon, dahil daw old-fashioned sila, sinasabi niya, yan ang kakulangan namin. Yun naman pala, alam mo naman pala ang kakulangan nyo, bakit hindi ka magpa-Facebook? Ano ba naman yung gumawa siya ng team, guys, di ba? Kuha siya ng mga 5 tao, 10 tao, kaya naman niya, may budget yan eh. Mayor yan, di ba? Pwede niya mong ano yan, i-prioritize kung gugustuhin niya. Kaso ang problema nga guys, baka nga walang maipakita. Diba? Pero para sa akin guys, ito sarili ng opinion ko. Kapag public official ka, lalo na halal ka ng taong bayan, diba? Mas maganda para sa akin yung nakikita araw-araw ang mayor, yung congressman, yung councilor, diba? O yung senador. Para alam natin na may ginagawa, lumalabas talaga sila, inaalam ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Kesa naman sa mga nahalal, di ba? Kagaya niya. Di ba guys? Bihira siyang lumabas. Every week daw, bumababa daw siya sa barangay, guys, di ba? Imagine nyo, kung every week siya bumababa, kada barangay, matatapos na yung termino niya, guys. Dito sa amin, di ba? Sa barangay namin, hindi ko siya nakita ni minsan. Hindi ko lang alam, baka wala ako nung pumunta siya, pero wala. Diba? At napakaraming barangay dito sa Maynila. Almost, hindi ko lang, 900 o 800 guys. Nakalimutan ko. Kasi kami, barangay, nasa 800 na yung barangay namin. So, alam ko, mayroon pang, hindi ko lang umabot ng 1,000 guys. Check ulit yan.
Di ba? Paano mo matatapos ang sabihin natin, 800 barangay? Di ba? Kung every week ka lang pumupunta o pinapasyalan yan, di ba? Si Yorme, araw-araw siyang umiikot, guys. Di ba? Kaya nga, ang problema, baka nga wala siyang may content, di ba? Kaya nga hindi siya nagpo-post araw-araw. Di ba? Para sa atin, dahil halal kayo ng taong bayan, kailangan pinapakita nyo yung ginagawa nyo. Kasi panahon na ng social media na to. Digital na tayo. Mayora, hindi na tayo pwede doon sa dati. Wala na tayo doon. Kailangan sumasabay ka sa uso dahil nga yan ang ngayon. Lahat ng tao may cellphone, nakatingin sa Facebook, nanonood sa YouTube, kagaya ng ginagawa natin, di ba? So, yung tao nandyan. So, iba, kahit wala ka dito sa Maynila, kung nasa ibang lugar ka, kung nakikita mong nagtatrabaho, lalo na, di ba? Si Yorme, yung mga ginagawa niya, mga out of the box, nagugulat ng tao, di ba? Yung simpleng paglinis nga lang ng Divisoria, di ba? Isang araw pa lang yun. Pag upong-upo niya, di ba? Sa dami ng matigas ng ulo dyan sa Divisoria, mga vendor, naayos niya. Simple lang yun, basic pa lang yun. Isa lang yun sa mga nakita ng tao, ba? Ayos pala tong si Yorme, di ba? Yung mga naglalaki yung project pa, guys. Yung mga plaza pa, yung mga pailaw pa, di ba? So, tingin natin hindi lang sa popular, sa performance na which is walang may ipakita itong si Mayor Hani Lacuna. Kaya, ganun na lang, guys. Ganun na lang kung isisi niya kay Yorme yung mga bagay na hindi niya ginagawa na which is ginagawa ni Yorme. So, kaya guys, anong masasabi niyo dito? Meron pa tong part 2. Baka hanggang part 5 pa to kasi masyadong mahaba to. I-chachap-chapin lang natin guys. Bukas natin i-upload yung iba. So, tuloy-tuloy lang tayo guys. Kailangan pa natin i-promote si Yorme dahil eto na, di ba? Bumabanat na itong si Hani Lacuna. Saka, hindi lang yung interview dyan. Marami pang susunod na interview yan sa mga media guys dahil habang papalapit ang eleksyon, expect na natin na sisisihin, babakbakan, sisiraan itong si Yorme. Na dating pinupuri naman nila, sabi nga ni Yorme, di ba? Kasama pa kayo sa pumapalakpak sa akin ngayon. Masama na ako, sinisisi niyo. Alright guys, so hanggang dito na naman po, abang yung susunod kong vlog. Thank you very much po. Manila, God bless.